Morning guys! So today is May 27. Second day in Ireland. So outfit check. Char. So tara. We're going na for another tour. See ya! Good morning everyone! So we're currently gonna at 9:04. We're riding here. Alan Tours. We're going to our tour today. 9:04, 9:30 siya. Yes. We're in the bus. So, waiting na lang kami sa Magalis. Hi ka naman, Ivy. Hi ka lang. Hi! Ayan. Excited na ba tayo? Okay. Hello. Hi guys. We're currently here in the Carrick Castle. So, ayan siya. Picture kami dito. Dito na lang siguro. And that's the castle. So, yeah. Saglit lang kang stopover. So, let's start our picture taking then. So, it's King William III. So, and the rest of the castle. Kasi hani You can enter the castle, pero baka maiwan tayo. Kasi 10:05 okay. So yeah, let's have some more pictures near the castle. Ganda. Carrick Bench Castle. Well, itatag ko na lang yung tamang name niya. Okay, let's go. Albert Edward Pier. So may tabing pier siya. And ito yung napapansin ko parang kakaiba. Look at that. Siguro in order to bring peak season. And I would like to take some pictures as well there. Para naman castle feels. Yan, parang ganyan. Ginagawa nilang picture tayo dyan. Laki na. Imagine, they're trying to... Hello, umalis na si Ivy. So, picture dito. Ganda ng castle. Oh, sige, punta mo na tayo. 1, 2, 3. Maybe later they'll be done with the pictures. So, may pier dito. Ayan siya. Ganda. Parang yung mga makikita mo sa mga typical na mga pier seaside towns. So, ayan. Silipin natin before we take a picture there. Mas ganda yung angulo dun sa kanina. Nakalaki ng castle. And we can see the pier. Or at least pinuntahan natin yung pier part. May dagat. So, ayun na. Ayoko na punta doon. Hindi ko okay na itong part na to. So, ayun. Ito na pala. Carrickfergus Harbor. So, yan ang name niya. Then, we can see the... We'll take pictures. Yan, sakto, 10 o'clock. So, ang kailangan na namin bumalik ng 10:05. So, we're going back in the castle, in the bus. So, yan, thank you for the Carrickfergus Castle. And then, let's go for the next one. Ang ganda nung golden retriever. Pwede po mag-hi. Ayun sila, oh. Baby! Baby! Cute, diba? Okay, we're going back. Ayan pala aming tour bus. Alan Tours. So, ano yan? Nakuha natin through Get Your Guide. First stop, done. Let's go.
here is the wall. That is the wall. That is the wall. Oh, Night's watch. that's what they use. Abreast? Yeah. Good. Then there's a hanging bridge. Danger cliff of edge. So yeah, ang ganda. Siguro there's a way to go down there. Ang daming tao eh. It's okay. So, hanapin ko gusto ko rin magpa-picture. Oh, sorry. Ang magpa-picture. Ayun pala. Ito na sa ID. Ang daming tao. So, I don't know what this is called. I'll just check later. Ay, sa wala ka. Paano ba tayo makapag-picture? Nakakaya din magtumambay doon na matagal. Kaya nga eh. Pero may pwestuhan din doon sila oh. Di pa try natin yung space. Saka kapag nagpicture ka parang hindi makikita kasi ang layo. Yung bridge malayo. Oo, pero may mga tao doon sa baba, no? So paano kaya yun? Baka konti na. Or ano talaga, may hiwalay na ano talaga, sasadyain mo siya. Anyways, picture lang. Sorry. There's a bridge. Iba tayo dito. So, may hanging bridge pa na. Okay guys, lunchtime, so we're gonna go to the Hagia Sophia at may food daw dito, so we're gonna eat for this restaurant bar. So yeah, kain na tayo agad kasi gutom na kami. Let's eat some food. Whatever you see, a piece of everything, put it face the bread. Ang ganda, ang cute. Remember to tell your whipper, that's the announcement. Eat. So, done na ako. Punong-puno pa rin. Pinggan ko. But anyways. Lunchtime. Hi! Makain kami ngayon dito sa The Hedge Hotel at then may ganitong view. And after we eat, punta kami sa Dark Edges, which is part of a filming location ng Game of Thrones. So, meron din silang pag ganito. Cute. So, nakalista dyan yung mga filming locations nearby some of the pubs. So, anyways, check natin dito. Okay. So, there are 10 of these. Hello! Okay, let's go to the Dark Hedges. Parang merong Game of Thrones passport. So, 10 pubs siya na near
sa mga Through that door, turn left, straight through the other doors. near sa mga filming locations. So, ito, mga social. Lannister's Lodge. Okay, let's go to the dark hedges. Come on. Let's check it out. Habang extra time pa. So, where to go? Saan? Okay, here. And dark hedges this way. Let's go, guys. So, isa siya sa mga filming location dito sa Game of Thrones. Medyo malamig na. Saka lang. Para sa ekonomiya. Wala nating taste. The dark hedges. Yan na naman po. Napakabait ni Lord. Kasi binigyan tayo ng ganitong weather. No, I think to the north. That's the road there. Hindi naman siguro tayo naliligaw, guys. Hanggang ka. Ganda na puno. Can you find the gray lady? Hala, may gray lady. Ito yung mga napansin ko dito sa Ireland. Ang lalaki ng bahay. Mansion levels. I like that one. Diba? Kasi yun na yan. Parang mansion yung mga bahay malalaki, tas makikita mo iba-iba yung design. Unlike in UK, pare-pare yung mga bahay. So may golf course dito. So ayan na, coming to the dark hedges. Ganda. Medyo madaming tao na sila. Sumabit yata yung dress ko. Kaya man. So, 1:30 ang pick up time. So, it's currently 1:03. Kaya, hinaan natin magmadali. Going to the dark hedges. See natin lahat. Ibang halo talaga ang lahi na nandito ngayon. There's a spirit of a great lady. So, tingin muna tayo dahil main road po siya. Okay. So, here. Ay! Lapit na! I'm gonna see it na! Ay! Ang ganda nga naman. Ay! Kung nakikita nyo na siya. Parang kakaiba nga naman talaga yung formation ng puno. We're almost there.
Nagbaburp pa. Busog yan. Manundun pa tayo. Hindi. Nakitang-kita talaga yung mga puno. Kasi ayan, ito na. Yan na yung mga puno. Ang dami lang tao. I think ito siya. Indigenous tree. Mananapak ba yan? Anyways, let's go there. Maybe. Parang pwede na tayo dito. Or gusto mo pa yung parang gano'n, no? Okay, ba na doon tayo? Hindi. Ganito lang to hanggang sa dulo. Yun na nga eh. Hindi, yung puno na yun na parang pag gano'n. Parang maganda doon mag-picture. Pero pwede na tayo dito eh. Maganda na, no? Hindi, forward pa. Hindi nakikita yung punong gusto ko eh. So, yan. I think yan din. May dalawang nakatayo doon tayo basta. And then, we're gonna take some pictures. Nakakain ko yung buko ko. So, yan. Let's do it. Let's do it. Yan. Yan na, no? Ganda na mga puno. Grabe. Okay, let's take some pictures. Lang ako. Para makikita naman ako sa camera. Hi! Balik na tayo. Causeway na next, no? Yep, Causeway. So, yeah, malapit na tayo matapos. Pero I think pinakamaganda yun, no? Causeway. Kasi yun naman talaga ang pinaka kasama sa tour. Yun yung parang pinaka-target mo. Yung Giant Causeway. So, let's see. Let's go back to the bus. We're currently in the old Bushmills. So, it's a stopover. May kala ko nga Causeway na tayo next. But anyways. We're coming here to try the whiskey. Char. Hindi ko alam. Let's see. But so far, Northern Ireland is known for its alak. So dito nanggaling sila Guinness. Kung alam niyo yun. Sila Guinness. And then the next one is Baileys. So, yun ang mga sikat dito for today's video. Tuloy lang tayo. Punta tayo doon. Visitors. Amoy alak na talaga. Dito pa lang. Amoy alak na guys. What's that, baby? Dito pa lang amoy alak na. So, the old Bushmills distillery ko. Ay, amoy alak. Nandito pala lasing ka na. May alak talaga. Ano ba yan? Hindi ako manginginom eh. Amoy pa lang na. Ay, amoy pa lang nalalasing na ako eh. Ano ba yan? Ang hina ko pa yung maminom. Lala. Naamoy ko pa. Alam mo yung, ayan yung kapag naamoy mo palang, gagawa ganun ka na. Hindi kasi ako umiinom guys eh. Isang shot lang ha. Gaganon ka na. So, dito pa lang, amoy ano na.
How to get in the house? Okay. License to distill in 1608. Gusto ko na makita yung loob. Old Bushmill shop. Ang galing. So, pwede ka mag-picture dyan. Maybe. Ganyan. Okay, we're getting inside. Oh, daming tao. Shop ang ba? Saan lang? Si vuole comprare, cioè prendono qui, tipo dico a un pound. Yung 1608 bar. Ay! Nandito ka pala. So, yan ang itsura ng bar. Ang ganda naman. Ay, maganda mag-background yan dyan. Oh. Okay, picture mo kami. The Giant Causeway. So, ano yan yung tunnel, no? Diyan tayo dadaan. Let's go. Wag daw dyan. Kasi may bayad ang entrance doon. Right. We go through here. Grabe naman yun. Naniningil sila ng entrance. No? Ayan nga, yun yung 1550 na sinasabi. Grabe naman sila. May pa-entrance. 1550 times how many people? Oh my goodness. Ang cute naman ng batang. Yung nga, yung dumalo ka lang. But anyways, so, as instructed by our tour guide slash bus driver, we'll go through here. Kasi dito yung libre. If we go through there, you have to pay entrance for 1550, which is grabe. Grabe naman to. Ganun. So, dito ang instructions. So, we go through here, through the tunnel, and then go down the hill. Tama naman oh. So, wag daw dyan sa trust na yan. Dito tayo dumaan. Bus is £1. Pababa. So yan, kung medyo hindi kaya ng may pinaglalaban ng mobility mo, you can ride the bus £1 per person. So since pababa naman, try na muna natin maglakad. Ilang. Mahaba-haba yan. Ayan nga eh. Let's do the experience of going there. Pero kung hindi natin kaya, pabalik. So, doon pa siya, no? Yep. So, hindi natin kaya pabalik. Mag-bus tayo. Pero hindi. Ilalaban natin to. So, we have, it's currently 2:24. We need to go back at 15:50. So that's more than 1.5 na. Giant Causeway, a World Heritage Site. At ang lamig.
Ganda, no? So, ang goal ma-reach natin agad yung baba. So, ito rin yung dadaanan natin pabalik. Ganda, oo. Hindi lang malamig. Hindi lang malamig. Nakapag-swimming na tayo. Saka hindi rin mga kabababa sa basa. Oh. Ayan, mukhang constant naman yung bus. Pero tingnan mo naman yung mga matatanda nga na naglalakad. So why not we? We can walk. Ito, hindi naman ganun kataas. Pinapat ko kayo sa may view kasi ang ganda eh. Iba yung style ng pagka ano niya. So may stopover siya. Fairness naman. Ay! Parang nandun pa pala. Mahaba pa pala. Yung kasama ko na sa... Ayan. Hindi pa natin nakikita yung bato-bato itself. Pero... ang ano natin agenda pagkarating natin doon gagawa na ako ng video story para story down and then syempre wala pa si Ivy so, picture muna ng kaya kong i-picture. Ayun na pala, speaking of, hi Ivy, bilis na lakad mo. Punta na kasi ako dito. Ayun na nga eh. Nag-iisip pa naman ako, kala ko ba nandun ka? Sabi ko, unahin ko muna mag-video ako mag-isa na story. Habang hinihintay kita. Andiyan ka na pala. So, hindi ko pa nakikita yung parang bato na bilog. Doon pa banda, no? Sa mga nakatayo. Yun, no? Pero cherry boom naman. Yung lakad. Ayan, medyo nag-aamoy malansa na. Amoy dagat na nga. Sige, dito muna tayo. The Blue Trail. So, makita yung mismo saan siya famous. Pero so far, medyo nabubuo na yung mga bato dito. Doon ba na yun? Ayan na. Actually, meron na dito eh. Pero, doon tayo. Okay. In 15 minutes, 11 minutes, we're here. Sana tayong spot. 11-minute walk lang. Grabe na. Para sa dire-diretso yun ah.
Datain. Ano tayo ng spot? Tama ba ang desisyon ko? Yun. Kakasabi lang. Natapakan yung dress. So, let's find a slot for the pictures. Ayan, dito. I think this is a good space. Ayan. Pero ang ganda din dun. Oh my God. Oh, picture muna tayo, guys. Hi, guys. Hi, guys. So, change location tayo. Para naman makita. Nag-ibang view naman. Ang tanong, may pababa dito. Yeah, there is. Parang siyang hagdan. As you can see. Ang kataas ng paldo. Nakikita niyo yung pagka-hexagon niya. So, yun yung kakaiba sa kanya. Why? Paano siya nabuo? We sit out right in the middle and do a photo. Okay. Rocks all around. Diba? Bidyang off muna. Nahihirap maglakad. Okay, we're done taking pictures in the giant causeway. Ang ganda, guys. Sobrang relaxing. At umiiwas si Ivy sa picture. Okay, let's go back. Last video ng dagat. So relaxing, guys. So, medyo pahirapan po kasi yung paglakad pabalik. So, at least I shared the video to you guys. Ganda. So, let's see what's the mystery for the hexagon stones. How it happened. You'll never know. Sabihin natin, alien na lang ulit. But it's that beautiful. Okay. Thank you, Ivy! Woohoo! Let's go back. So we're gonna eat dinner in Papa's fried chicken. Thanks. Let's eat. Hi guys, so I'm just gonna do another recap for today, for our day 2. So today, nagising kami ng mga before 6 o'clock. Usually kasi iba na yung liwanag dito sa UK. So, kahit dito sa Ireland. So, parang maaga pa lang, nagigising ka na. Kahit before pa ng alarm clock mo. Pero nag-alarm talaga ako ng 6:30. Pero mas before 6 o'clock, nagising na ako. But anyways, muni-muni muna. And then, buti na lang, bumili na kami ng KFC yesterday. So, may tira-tira pa akong chicken. So, yun yung parang breakfast na namin. And then, nag-ready na kami. And, medyo tinatamad pa kami gumayak. Kasi, 9:30 pa ang start, ang pick up ng tour namin. So, parang, masyado namang maaga kung 7 o'clock, 7:30 kami aalis. Kaya, talagang gumalaw na kami, 8 o'clock na. So, nag-book na lang kami ng Uber. Kasi kung, kasi today is March 27, so bank holiday. Walang bus ata. So, ang pinaka-best choice na lang namin, nag-Uber kami kaysa naman lakarin namin ng 24 minutes. Eh, parang, kung iisipin mo yung 24 minutes na yun, hindi lang siya 24 minutes. So, maaga pa lang pagod ka na. So, hindi na lang namin pinush. So, nag-Uber kami, nabot ng mga 16 pounds something. So, pagdating namin doon, medyo umaambon pa ng morning. Pero, napag-decide na lang kami na, sige, maghintay na lang kami. Kasi parang dumating din kami, sakto lang. So, onting minutes na lang, magnanay na. So, tamang chill na lang. Mabilis na lang naman na ang oras. And then, eventually, nag-announce na sila for boarding. And then, sumakay na kami sa bus.
ang preferred ko talaga is yung pinakaharap. Pero may nag-reserve kasi. So, parang pangatlo kami sa line. Pero, okay na rin. So, nag-start na yung bus, same, like in Scotland, same, yung tour guide and yung bus driver, siya na rin yung nag-discuss sa mga kung ano. And then, bawal food. Pero nagbaong kami, pero hindi na namin nagalaw. So, yung pinaka nagalaw ko lang is yung chewing gum ko. Kasi medyo nakakahilo kasi ganun. Basta bumpy yung ride. So, mag-ready na lang kayo ng candy para kasi mahilayin kayo sa biyahe. So, first namin pinuntahan ay yung castle. Para sure tayo, i-review natin ng maayos ang names. So, ang una namin pinuntahan yung Carrickfergus Castle. So, sa labas lang kami nag-picture-picture kasi may time limit eh. Mag-a-announce yung tour guide na ganito lang kayo for So, nakapag-picture-picture kami, medyo video. Na-achieve ko naman yung mga gusto kong kuha. And then, after that, nag-stop over kami sa parang view siya, yung Carrick Reed Rope Bridge. Hindi na kami nakababa dun sa rope bridge, pero maganda naman yung view. Okay na rin, sakto lang. Picture. And then eventually, lunch na sa may Hedge Hotel. So, malapit yun dun sa Dark Hedges, which is kasama yun sa Game of Thrones. So, yung kinain ko doon, umabot ako ng 16 something. Kasi talaga nagugutom na talaga ako. Kasi hindi nga kami makapag-snacks sa tour. May iba naman tour yata na nag-aalaw ng snacks. Pero this time, hindi sila nag-aalaw. Drinks lang. So sinunod naman namin sila. So, kaya gutom na gutom kami. Parang gusto namin ng hot. Though may baon akong burger. Pero parang I prefer to eat something hot. So, yun. 16 pounds something kasi nag-cook ako. And then, eventually, pinunta namin yung Dark Hedges. And then, pagbalik, may dinaanan pa kaming parang paggawaan ng whiskey. So, grabe yung amoy ng whiskey. Sobrang alam mo yung kapag nalasing ka na, tapos kapag naamoy mo yung alak, parang nasusuka ka pa lalo. So, yun yung pakiramdam niya. Hindi ka pa umiinom, parang nasusuka ka na. Hindi, sobrang tapang. Siguro dahil nga yung narinig ko yung mga naglalakad dun. It's the smell of the yeast. So, yun yung matapang sobra. Wala lang, stopover lang doon, onting picture. And then, eventually, yung pinaka main na goal sa tour is yung The Giant's Causeway. Na medyo, going down, it will take you 12 to 15 minutes, depende sa facing mo, pero sa face ko, umabot lang ako ng 12 minutes, inabot ko na yung mismo, madali lang kasi pababa, and then picture, ang ganda, kakaiba siya, feeling ko nung una, malalaki yung hexagon stones, pero hindi pala, parang, mga ganun lang, parang, more than a foot lang each side. Siyempre, nag-vary. May mga malalaki, maliit. Pero parang ganun lang mostly. Kasi kala ko talaga sobrang laki na like 2 to 3 feet each hexagon stone. Pero kasi nga giants. So, but anyways, maganda siya. Maraming turista. So, maghahanap ka talaga ng slot mo dun. Medyo maingat ka kasi madulas. So dapat, at saka parang hiking na rin ang dating. So, make sure na kapag kukunin niyo itong tour na to, naka-ready ka. Ako kasi naka-Dr. Martens ako and matagal na to sa akin. So, parang okay na siya sa paa ko, hindi na siya masakit. Yung mga una siya, masakit talaga siya sa paa. Pero eventually, okay na siya. So, good hiking boots siya for me. Pero siguro, mas madali ang buhay kung naka-rubber shoes ako. Pero yung piliin niyo yung rubber shoes na hindi slippery talaga. Kasi, mahirapan ka kasi medyo madulas. Ayan, picture, ganyan. Tapos eventually, back na kami sa bus. O nga pala, papunta, parang nakakatulog ako sa biyahe. Kasi parang hinihili ko nung bumpy na sobra. So, aantukin ka rin. And then, may part kasi na may coastal part siya na
nakakaantok talaga yung feel. So, papunta pa lang nakatulog. Lalo na yung pauwi. Pagod-pagod ka na. Yung nakakapagod is yung pabalik sa may parking area, yung pick-up area, yun yung nakakapagod. Siguro, kasi pataas na. So, talagang mafe-feel mo talaga na mapapagod ka na. Buti na lang yun na yung last activity for the day. Kaya napakook talaga ako noon pagdating namin sa taas. And then, ayun. Parang hindi pa kami nakakalayo sa bus. Pagkagising ko, Belfast na pala. Hello. Ang gusto ko pa naman sana kasi magiging side ko na yung dagat area. Gusto ko sana magkuha pa ng other videos, travel, going back since maliwanag pa. Actually, currently, it's already 8 o'clock. Maliwanag pa, diba guys? So, ayun. Gusto ko pa sana kumuha ng more videos kasi nasa side nila yung dagat. Nasa side ko yung bundok. So, wala talagang view nung papunta. Kaya nung pauwi, wala na. Sorry guys. Tulong na ako. Gustuhin ko man mag-video. Thank you for the tour today. Ganun. Pero anyways, wala. Tulog na ako. So, pagdating, ramdam naman namin pagod. So, eventually, binaba kami sa likod ng City Hall, which is pabor sa amin kasi walking distance lang yun dito sa hotel. So, nag-decide muna kaming mag-hotel muna kasi para maibaba namin yung mga baon namin. Pahinga saglit. Taas yung paan. And then, eventually, 7 o'clock, nag-decide na kaming lumabas para kumain kasi parang may something dito sa Belfast na parang maaga sila. Late sila magbukas. Maaga sila magsara. So, kung ililate mo pa, baka wala na kami makainan. Saka, parang gusto na rin namin mag-retire ng maaga ni Ivy. Kaya, yun. Tapos, nahirapan kami mag-decide kung anong kakainin namin. Wala naman kami ma-search na maayos. Kaya, ang ginawa ko, may naalala ko, may peri-peri na malapit. As in, walking distance. At least, hindi kami pagod. Pinunta na namin yung peri-peri. So, that's a good thing, di ba? At, my God, ang sarap. Yung in-order ko na single platter, same kami ni Ivy, which is cost $13.99 with the drink na, tapos kanin, and everything. OMG. I think, vinidyohan ko a while ago. Napakasarap. Meron tira-tira pa, kasi sobrang dami naman talaga. Actually, yung serving niya, pwedeng for 2 people, tapos magdagdag na lang ng rice. Grabe. Pwede. So, napakasarap. So, my third Coke for the day. Sobrang happy ng aking chan today. And then, yun. So, mabilis lang kami kumain. Hindi naman kami yung tatambay pa. And then, the best. Belfast Fried Chicken. BFC. As in, literal. Parang knock-off ng KFC. Pero masarap. Peri-peri sila eh. Pero may fried chickens din sila. Anyway, sa afternoon, balik na kami agad dito. And now, we're just waiting for... Ano na ako, hindi ko na yung chan ko. Pero, nasa CR na si Ivy, naliligo na siya kasi gusto niya na rin siguro matulog na talaga. Ayun na pa, sunset na actually. Pakita ko. Pero, yeah. That's all for today. So, check ko nga kung magkano yung ano. Verify ko lang guys para sigurado. Nasaan na yung chat ng Ivy. So, for today's tour, pre-booking na rin siya. So, through Get Your Guide. Sorry, Ivy, nag-video ako. So, so 50 pounds for 2 people. So, tag 25, so napakamura. Kaya, yeah. Very recommended. So, yan. That's day 2. Thank you, guys.